Alam mo yung issue sa kasal ng isa sa Barreto family lately. Kasi napakinggan ko nga yung natin, Napakinggan 'no? natin sa Cool Pals. Yung episode na Uninvited. Maganda rin yun, yung episode na yun kasi hindi lang puro tawanan. Parang may mga insights din sila. Mm. Nung naririnig ko yung mga insights ng mga nandun, parang parang bumalik na reminisce sa akin yung kasal natin Mhm. kasi di umanong may mga issue din, no? May issue sa kasal natin mismo? Oo, yung post pagkatapos na Yeah. pwede natin pag-usapan dito Oo. na siguro naman di siya nakikinig kaya okay lang, no? Kung nakikinig man siya, di okay lang din. Pero bago yan, welcome kayo dito sa Travel and Real Adulting Podcast. This is episode, I don't know, marami na tayo episodes. Every Mondays 5 p.m. I'm Jamie. And I'm Jan, so pag-uusapan natin ay travel and real adulting. Kaya tara siya, travel and real adulting. So ngayon, real adulting. So kung kayo ay nagbabalak magpakasal or magpasakal, Grabe. joke lang, I highly suggest na mag-focus kayo sa episode to. I-share nyo to sa mga kakilala nyo dahil feeling ko marami kayo matututunan based sa ating kasal, no, Yes. experience natin. Or kahit nakasal na rin, like us. Tapos Oo. parang may marireminis kayo for sure dito sa mga Oo, isi-share namin. totoo. Galing mismo sa experiences namin. Pero just a little background, no? Mm-mm. Yung issue kasi is parang, basta within the family yon Mm-mm. na si father of the bride is Mm-mm. nagsuspew ng hate sa social media. Eh, Tapos kaya alam natin yung chismis na yun. Kasi oo. dapat supposedly family issue na lang yung mga ganon, di ba? Tama, tama. Dapat din na lumalabas sa social media. Kaya napag-usapan ng Cool Pals at ngayon, hindi naman natin siya pag-uusapan super detailed, pero dahil doon, napaisip tayo ng topic na to, Uh, tungkol nga sa wedding or at saka kasal. napa-reminisce nga at parang nakaka-relate kahit paano. Mm. At baka makarelate din yung ibang kinasal or ikakasal pa lang kasi hindi biro magpakasal, ah. Oo. Ang gastos kaya nun. Kahit na sabihin mo maliit lang yung ginastos natin nun kasi 2014 yun. Maliit lang siya compared sa mga ginagastos ng mga kinakasal ngayon. Oo, grabe. Tsaka alam ko, nagulat nga ako nung yung sa Cool Pals nga nagbanggitan sila kung magkano yung Mm. mga ginastos sila ng kasal. Grabe, no? 1M, 600K. Mm. Tayo, nasa Around 150. 150K lang. Oh, 150K Pero lang. malaki na yun sa atin nun kasi At 2014. saka hindi naman Medyo, tayo, hindi naman tayo oo. galing sa prominenteng mga angkan, eh. At saka walang, yung parang katulad sa ibang family na sagot ng ganitong side yung reception. Ay, oo. Kami na bahala sa food. Wala, lahat tayo. Tayo lang dalawa nun. Kaya, Actually, ikaw lang yata may utang pa ako, eh. wala talaga halos tayong, nun masyado, pera. Mm. Talagang gusto lang nating makasal. Bakit ba tayo nagpakasal ng 2014? Ba't Ito, kami guys. nun? For the record, ito, yan. Yan, maganda yan. Ako, i-splice na naman to ni Kyle, yung editor natin. Malamang. Kasi, nung 2013, birthday mo yun, ako nag-propose. Oo. Kumbaga, pili ko, ako kasi yung time na yun, hindi ako naniniwala talaga sa kasal, di ba? Sabi ko, Oo. ayoko. Pero alam ko, as a babae, yun siguro yung hinahanap nyo rin, yung pinamagandang regalo na maibibigay mo. So, kaya nag-propose na rin. Kasi tagal na rin natin, eh. Parang 7 years. 7 years together. So, why not magpakasal na, di ba? Pero inisip mo lang yun as a gift? Dapat, ganon? Magpo-propose ako kasi sabay sa birthday niya dahil gusto ko regalo na to, ganon? Yeah, gift and kumbaga, tayo na rin naman, eh. Bakit ko pa papatagalin? Mm. 'Di ba? At to be honest, wala akong idea sa kung magkano gagastos sa kasal or whatsoever. Nagulat nga ako dun sa'yo. Sabi ko, wala akong idea. Ganun naman usually pag magpo-propose, di ba? Usually walang idea yung babae. Mm-mm. Pero sobrang nagulat ako kasi alam ko, wala pa kaming pera nito Bakit ako niyaya magpakasal nito? Wala pa siyang pera. Wala akong pampakasal to Ako magagastos. Hindi, ayoko sirain yung birthday ko noon. Tsaka syempre, propose ka, no? Pero at the back of my mind, iniisip ko yun. Sabi ko, gagastos kami nito At tsaka ayoko kasi nung long engagement. So Mm-mm. feeling ko dapat soon ikasal kami Tama. nito. Dahil December yon birthday ko, December ka nag-propose. Tapos naisip ko agad in a few months, anniversary na eh. Mm-mm. So,
naisip ko agad, hala, kailangan namin mag-produce ng pera nito kasi ayokong parang 1 year yung engagement before Oo. kasal. Kumbaga Dapat months lang para sa akin. So yun yung naisip ko that time. Pero syempre birthday yun, happy-happy. Kinalimutan ko muna tas ginawa na lang ng paraan natin after. oo, ano yun eh, tanda ko no'n, nagpaalam na ako kala mami at daddy na magpo-propose na ako sa'yo. Kala mama at papa hindi, sa Oo. parents mo. Kaya nagulat sila. Lahat ng angkan mo yata nagulat nung nag-propose ako nun sa'yo. Oo. Nagulat nga sila dapat ba, ano bang dapat na way? Dapat ba before sa bride or sa bride to be, dapat ba nagpo-propose ka rin sa parents? Dapat ba hindi sila magulat at the same Hindi ng ko alam eh. sabay? To be honest Ako kasi, din, di ko alam yung part na yun. ano eh, alam mo naman ako eh, di ako traditional na tao. Kaya nga eh, kaya nga nagulat ako na nag-propose ka nun. Wala akong alam masyado sa mga ganyan-ganyan eh. Pati nga, Yes. even nga doon sa gastos ng kasal, kala ko dati 10,000 pesos lang meron ako nun Sobrang, eh. pasalamat ka hindi kita binrake nung nalaman ko wala pa palang ipon, bakit niya ako niyaya? Kasi yun nga, to be honest nga, 'di ba sabi ko nga sa'yo dati, kahit 'di tayo magpakasal kasi ano lang naman sa akin yun, yung kasal ano tawag dun, legality lang eh. Oo, yun To naman be talaga. honest eh, legality lang. Pero yun nga, kung ako rin, titignan ko rin yung side ng babae, alam ko gusto niyo rin ng magandang kasal. At sana, no, naging maganda naman kahit paano yung kasal natin. Very ano natin, Simple. very ano tawag dun, personality natin yung kasal Mm. natin. Unorthodox siya, to be Oo. honest. Kasi usually, iba, 'di ba, walk in the aisle sa church. Oo, sa church tayo, Tayo, sa garden or oo, parang hall. kung saan yung reception, doon na rin tayo kinasal. Mm. Ayun, tapos ilang guests lang yun, 100. 100. Yung 100 guests na yun, tama nga rin, nakaka-relate ako doon sa mga, doon sa napanood natin. Minsan, kuha ni ganito, minsan di mo Oo, kilala, kumbaga, hindi mo naman talaga invited or hindi mo makikisuyo, close. o hindi mo close or makikisuyo si parents mo or Oh, pinsan invite mo si mo. ganito Oo, invite ganun. sama mo sa guest si ganito Yun, tapos may last minute pa na parang makikiusap na kunyari invited si tita ganito. Oo, Pwede ba si ano isama ko, kapatid niya or something mm. ganyan. Last minute na kasi yun. Ako pa talaga yung kinausap eh, 'no. Nag-no talaga ako. Sabi ko, "Pasensya na po, counted po talaga yung pax, yung Mm. 100. Tapos meron naman pong handaan sa bahay after. So dun na lang po magkita na lang po tayo dun." Sumunod Oo. naman, pero may mga last minute talagang gano'n. Tsaka isipin mo 'no, may reception na tayo, may kainan na dun, ta's may kainan pa sa bahay ulit Oo, 'no, kaya ang inuman 'no. gastos eh, 'no? Ang gastos niya, tapos kung titingnan ko yung mga guests sa kasal, ito to be frank, kasi siyempre gastos din yun eh, Mm. 150K din yun, pang-travel din yun, pang-Japan din yun. Tsaka malaki na nga yun sa'tin nun. Oo, tsaka siyempre ngayon mas kumbaga inflation baka amounting 200 to 250K na yun, Mi. 'Di lang, Oo, baka kasi 400 na yun. tsaka medyo sinuwerte din tayo dahil may mga nakuha tayo na parang mura na photographer na magaling, Oo. na Puwede na. SDE na Actually, hindi pa magaling. sila gano'n kagagaling actually. Mm. Kung meron akong iche-change, madami. Madami akong Hmm, iche-change sa kasal natin. Siguro yung 2014 na ako, very ano, saktong-sakto na sa'kin yung gano'ng kasal. mm. Pero 'pag ngayon, Siyempre. hindi na talaga. Hindi hindi gano'n yung uulitin kong kasal. Kasi that time ano pa, ang personality natin banda, Oo. hindi tayo yun nga kaya nga siya naging unorthodox kasi parang ayaw natin nung norms na kasal, ganyan. Tapos ano 'no, black and white tayo nun yung team Oo, natin, black eh. and white na Oh, theme. Oo. Rockers! Kaya sabi ko parang, okey, unorthodox, tama siya during that time, pero kung ikakasal ako today, hindi ko siya uulitin. Ano yung mga babaguhin mo? Babaguhin ko, mas konti yung unang-una mas konti yung guests. Hmm, From 100 baka 30 to 50 na lang. puwede. Tapos siyempre mas gagandahan ko pa yung reception area, Oo, yung lugar. Tapos garden pa rin, hindi pa rin church. mm. Nasa ano pa rin tayo, nasa gano'ng okey lang sa'kin yun na same yung kung saan ikakasal dun din yung reception. Mm. Parang garden wedding nga, 'di ba? Oo. Ako, gusto ko sa ibang bansa. Ta's mas konti. Oo nga. Kaya parang ano, para kung talagang gusto niyong umattend ng wedding namin, kung talagang matters kami, sa inyo, siyempre maliban yung mga parents, sasagutin natin. Pero 'di ba 'pag gano'n, sasagutin mo rin yung ano nila, Hindi, airfare, hindi ba? hindi.
Kaya nga sabi nga nung Cool Pass sa episode na yon, mas maganda nga sa ibang bansa para konti lang makapunti. Yun. Mm. Yun yung magiging change sa'yo kapag, kung ikakasal ngayon or ikakasal ulit. Oo. Okay, ako, nag-iisip pa ako eh. Okay lang naman yung ninong-ninang kasi konti lang eh. Unlike iba, di ba, parang 10-10. Oo. Tayo tig-3 lang. Yes. Pero, ako talaga pipili. Kasi meron doon, sorry, pili ng parents. Na hindi naman natin talaga, nakilala lang natin dahil naging ninong bigla sa kasal. Kasi nga, ni-refer na, ito, kunin mong ninong to ha, si ganito. Ako Tapos hindi natin siya talaga close. lahat ba sa'yo pili ng parents or may pinili ka rin? Isa lang naman. Isa lang yung Ah, pili nila. ako rin, may pinili ako eh. Yung Oo. dati kong boss. Hi, Sir Tox. Ayun, speaking of sa guests, hindi ako kukuha ng office mate na guest. Mm, Kasi, right now, hindi ko na-close yung mga na-guest ko nun. sa Tapos, bagay. nagsisisi ako kasi, nasa ano ko sila. Pictures Picture, natin. okay. Tapos, hindi ko naman na-close. Mm-mm. Parang may isa pa nga doon. Hindi ko talaga gusto siya. Hindi namin dito. Kaso, parang Kilala ko yan kilala mo yan. Yung mga na-invite ko, na-close ko sa office, parang nagtanong, "Uy, hindi mo i-invite si ganito." Parang na-guilty ako ng slight, pero deep inside ayoko naman talaga siyang invitein. Na-invite ko ang Ah, ending. Dapat di mo na in-invite kasi di ba sa isang set of friends natin sa banda, may Oo. hindi rin tayo in-invite. Oo. Kasi yung gusto kong pag-usapan, yung buwisit na yon. Hanggang ngayon, no, hindi natin siya makalimutan kasi Oo. nag-tantrum siya. Parang si Dennis Palilya, Oo. aka DP. Nagtantrum, ang Nag-tantrum sa putik. social media rin. Ito guys, share namin sa inyo. After the wedding, nag-post siya Mm-mm. sa Facebook. Nakalimutan ko na Ano, exactly. parang But, ganito kasi before that, ano tayo sa kanya, nagre-record sa studio niya. mm. Kumbaga, yun, magre-record tayo kasi May hindi pa tayo nagbabanda. bayad. May di pa Oo, pero tayo hindi pa rin settled. naman tapos, di pa rin naman nabigay sa atin Yung yung mastered, song. di Oo. pa nabigay yung mastered copy, yung Mm-mm. pinaka-finish. Tapos, Nag-rant siya. nakita niya sa social media, nagpo-post-post ng mga kasal natin. Tapos Oo. biglang makikita, ano pa tayo nun eh, parang kinagabihan ng kasal Same eh. day? Oo, same Sige. day, Ano nga yung same night. pinost? Parang siya sabi na, parang hindi siya invited, tapos di pa nga tayo bayad, parang Oo. ganon. So, di ba parang tayong-tayo talaga yung Oo. minimin? So, parang ini-expect niya siguro na, kasi nandun din yung ibang friends Oo. natin sa banda. So, nasa banda, circle. Oo. Bigla siya nag-post nun na parang hindi siya na-invite nga. Mm-mm. Ayun, after ko nabasa nun, kinontak ko siya. Hindi ko binanggit yung tungkol dun sa post niya, pero Oo. kinontak ko siya para bayaran na, isettle na, kahit di pa natin nakukuha ata Oo. yung copy Parang nun. di na nga natin nakuha yata. Nakuha Nakuha, pa ba? nakuha. Pangit Kaso, yung pagkaano. hindi rin naman professional and all. Mm. Pero, I mean, okay na. Pwede naman for the Mm. price. Tapos yun, sinettle ko agad kinabukasan yung bayad para wala na siyang hinanakit or whatsoever. Ayun, napangitan lang ako na dinaan niya pa sa social media na Mm. yung parinig na yun, na obviously tayo yun. Kasi Mm. tayo yung bagong kasal na, yes, hindi siya in-invite. Oo. And we have reasons bakit hindi tayo nag-invite ng more than 100. Actually, ang dami pa nga ng 100. Oo Dapat nga eh. 50 lang yun. Tama. Tsaka hindi kasi nila naiintindihan. O baka kasi di pa yata yung kinakasal kaya hindi niya maiintindihan. Joke lang. Oo, mayroon talagang count. Mm-mm. Kasi magastos nga ikasal. Tapos, irespeto yung decision nung ikakasal. Siyempre, gagastos na nga yung mapapagod yan, ganyan. Mm-mm. Na, ito lang talaga yung may-invite namin. Tapos, kung may magtampo man, siguro kung talagang hindi mo kinaya, wag mo na i-social media. Yun nga. Pag-usapan nyo. Oo. 'Di ba? Contact me, contact us, or kung sino man yung kinasal na hindi ka in-invite. Or, much better, let it go. Let it go. Tapos i-understand mo na lang kasi hindi naman sa hindi ka close eh. Pwedeng ganun din. Or talagang limited lang talaga yung packs. Budgeted, yes. Tsaka may mas importante like family or best friend niya. Ganun talaga ang buhay. Huwag magtatampo sa mga ganong kaliit na bagay. Kaya nga, Di lalo ko- na ngayon sa edad natin. Di ko talaga alam kung di siya na-invite dahil talaga ang turing niya sa atin is super friends. Pero hindi naman tayo ganun sobrang ka-close nun. Hindi naman din. Kaya Or- nga, hindi siya na-invite. Or naiinggit siya dahil kasama natin yung mga Yung iba, friends niya. pwede. Or siya makain. Joke lang. Or naiinis siya, hindi tayo pa nasisettle na bayad sa kanya. paano- Napaghalo-halo na. Paano magsisettle
hindi pa nga nakukuha yung master Wala. copy, di ba? That's behind us na. So, yun. Oo. After na talagang di natin siya nakausap ever. Tas di talaga makalimutan no? Kasi, kaya isipin nyo guys, kung ganun kayo, tapos matatandaan kayo lagi ng bride and groom, someone very petty ka, kaya huwag mong Tsaka gagawin yun. nung circle of friends nyo, Oo. alam nila yon na Alam nangyari. nila Ay, yun. shit, Oo, kilala ko to. nag-message sila sa atin, Oo, no? nag-chat-chat yon. Ay, kayo ba to? Uy, ano ba to sinasabi ni ganito? Alam nila yon, alam nating lahat yon. So parang, yan tuloy, nakakabit na kapag kasal season or anniversary season natin, Oo. may ganun, may maaalala tayong ganun. Hindi gaanong kagandang memory. Yes. Pero syempre, focus tayo doon sa magaganda naman. Oo. Tsaka, nakakatawa yung kasal natin, black and white eh. So siguro, pag Tapos, kasal tayo ulit nun, baka iba na yung kulay, no? pwede, Pink ibahin and ko. blue. Joke lang. Tapos yung dance pa natin, Ah, ayoko kasi nung sweet-sweet na dance na gumaganon, tapos ah, yung lalapit sila, yung lalagyan ng pera isa-isa or ah. whatever. Or yung magda-dance pa with parents. Oh, Sorry, hindi yung talaga. mga kanta, na 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 Oo, na yung mga na. ballad talaga. Oo. Ang naging dance natin parang boogie eh. Josie and the Pussycats. Oo, I mean, yung Oo. anong klaseng sayaw, boogie siya. Masaya siya pakinggan, Oo. hindi siya ballad or pa-sweet na sayaw. Nag-aral ako sumayaw nun. May dance practice tayo sa bahay nun. Oo, Talagang kumbaga. may steps, Oo. ganong effect. Ano Oo nga, pa? no? Ano pa? Walang pasabit, no? Wala, ayoko nun eh. Oo. Oo, ang galing eh, no? Ang daw, nakakatawa din yung kasal natin kung inaalala ko eh. Black and white yung mga guests. Tapos, may mga hindi sumunod din eh, no? Meron ba? Oo, mayroon pa Yung rin. nga yung ano eh. Dapat, Yun, isa pa yun, nakakainis. nakakainis nga yun. Dapat, pag nag-dress code, talagang ano eh, talagang susundin mo eh. Kasi nakakasira ka. Tama yung sinabi ni James doon sa episode na yun eh. Na isipin mo, Makakita ka ng ano. oh, 'di ba for example, formal kayo, tapos yung isa naka-polo shirt lang, Oo, tapos makulay pa, tapos pag picture siya yung tingkad na tingkad. oo. Kadiri kaya, sorry. Naka-polo shirt na, iba pa kulay sa motif. So, Oo, kitang-kita ka na pasaway ka sa picture, 'di ba? 'di Tapos ba? makukuhanan ka, masasama ka sa album nung kinasal. Mahiya ka naman, Oo. nakakainis 'yun. 'Di ba yung si Lola nga eh, si Super Lola nga. Super Lola, lola mo. Oo, 'di May ba? she rest in peace. Oh, may si Rest in Peace, grabe no yung outfit niya yun. Nakapang medyo rocker. Rockers na rockers. Nasunod naman yung black and white. Oo, super rockers lang talaga. Kumbaga, parang naging ano eh, kung Beksang award. What? Yung mga ano yung parang Oscars. Kumbaga, Ah, parang mga ganun na yung ayun ano, pa. So, yun. spotlight. Kung guest kayo, guys, please, sumunod kayo sa motif Mm, ng, pati theme, ng kung kasal. anong tema, like semi-formal ba, formal ba, tapos yung kulay, sundin nyo rin. Kasi nakakainis din yun sa ikakasal pagka may pasaway. Tsaka Tapos ano, pinaghandaan nila yun. sabihin ko lang, bilib ako sa'yo nun eh. Nung nagbabudget ka at naghahanap tayo ng mga for catering. Oo, ako lahat, no? O, ikaw lahat yun. Ano ba ginagawa ko? Puro trabaho na maliit lang sahod ko nun. Ako lahat yun. Oo, catering. Pinuntahan pa natin sa... Saan ba yun? Ang layo nun eh. Fairview? Oo, pinuntahan pa natin yun kasi yun yung murang nakita natin tapos ang daming set na ng meals. Pero alam mo, isa din yun sa change ko. Oo naman. Talagang i-improve lahat. Kung ikakasal ulit, or sige, i-ano na lang natin, kung ngayon pa lang tayo ikakasal. Oo. Yun yung mga improvements or i-change ko sa susunod kung Oo ikakasal naman. ulit. Kasi talagang budgeted din naman. Oo, talaga, aminado naman tayo na budget Mm, lang talaga yung yung, kasal natin. And wala oo. namang masama doon, naitawid naman. Naitawid. Tsaka mukhang nag-enjoy naman sila kasi kakaiba. Ang dami nga nagsabi kakaiba siyang wedding. Oo. Oo, pero yun nga, tama ka rin naman. Kasi nag-improve na rin tayo sa buhay. Mm-mm. So, ang pangit naman sabihin, napaka-plastic naman na sasabihin natin. The Wala, best, the best yung kasal namin, wala kaming babaguhin. Hindi. Hindi. Kumbaga, pag ganun pa rin yung thinking mo, ibig sabihin, hindi ka nag-improve sa Oo. buhay. Ibig sabihin, yung pa rin yung level mo nung Oo, yung 2014, 2025 natin is 2024, ay, 2014 2014. level pa rin. No, 11 years yun, di nagbago taste mo, hindi ka Correct. nag-improve. Ang pangit I naman like nun. that thinking. Okay, magandang ano yun magandang i-insert yun sa isip na, kesa mag-regret ako na dapat ganito yung change, dapat ganyan. Dapat matuwa ako na, nag-improve yung taste ko, Nag-improve talaga. Tsaka Mm. by that time kasi iba rin yung taste talaga natin And eh. budget. Budget and taste. Minimalist pa tayo nun. Mm-mm. So, kumbaga talagang maintindihan mo kung bakit Hindi na ba gano'n. tayo minimalist? Minimalist pa rin naman. Sa Pero ibang part, kung titingnan mo, maganda pa rin yung kasal at that 2014 for me. Sa bagay. Kumbaga, hindi ko naman sa
Hindi ko sabihin na bash lahat ng kasal na inatayan natin. Feeling ko, kakaiba talaga yung kasal natin nun. Kakaiba talaga. Masaya Weird, siya. Yun, weird, masaya. weird good. Yes, masaya siya. Masaya siya. Unlike doon sa ibang kasal, parang boring at tapos parang masyadong Traditional. senti, traditional. Parang, Kanya-kanyang trip eh. Yun yung nga ano eh. nila. Parang nakuha yung essence natin na non-traditional tapos happy lang. Ganon. Rockers. Rockers. Aminin na natin, medyo nasa rock side Pero yung tema. kung ngayon may budget na tayo, may Mm. budget pa. So talagang i-improve Improve natin yung lahat. mga bagay. Tama ka doon, less guests. Kasi nga para mas intimate Mm. tapos if ever lang kasi medyo nag-improve na sa buhay, para masunod yung outfitan, Mm. kung may need ng help, mag-assist tayo. For example, sa parents, Oo. tayo magbibigay ng Po-provide. provide Oo. ng damit kasi alam ko di naman tayo nag-provide ng damit nun eh. Sa parents ko, nag-provide ako. Hindi, ako hindi. Kasi meron na si daddy kasi 'di ba Oo. nakabarong-barong naman or puti naman kasi. Tsaka kung titingnan mo, gusto ko yung wedding din na uniform lahat eh. Talagang parang, Oo. kumbaga, for example lang to ganito yung kulay ng coat niya black, tapos si daddy, tapos si papa black din. Same yung tone. Yung mga Oo. ganon. O pwede. Maganda yon. I-ano naman na, i-provide na natin yun lahat. Oo. Parang ikakasal ulit eh. Nagpaplano Oo. ba tayo? At Hindi. least, Thinking lang. at least, kumbaga, kung may Oo. nakikinig na nito tapos balak magkasal, at least makakuha sila ng idea for someone na tayo naka-experience tayo ng kasal na aminado naman tayo na may mas ma-i-improve pa ron. Mm. Di naman tayo plastic na sasabihin natin, di, the best ang kasal natin. Kasi nga, Yeah. nag-improve tayo. Kumbaga, baka yung suggestion natin is makuhanan nila sa mga upcoming na ikakasal since, ano ba ngayon? May! Oo nga. Is, kasalan season pala. Mga may brides dyan. Oo, Katulad tayo. ko. May groom. May couple. Yan. So, di ba? So, at least makukuhanan nila. Mali mo, nagpa-planning sa 1 year advance. So, kung ako sa inyo, para maganda yung picture, yung tone. Alam ko sa yung wedding ng kapatid ko, Mm. parang same-same kami ng Oo. Nasunod yun. Oo, ang ganda kaya. Mm. Tapos, maganda rin yung prenup. Actually, natutuwa doon sa kasal ng kapatid ko. Medyo cheesy siya kasi sila Yun yung traditional. personality nila. Personality. Kasi Pero, hindi, no? maganda yung kasal kasi ang ganda ng mga prenup, Pictures, oo. pictures, tapos ako best man. Wag niyo na ako gawing best man kung sino man ikakasal kasi hindi ko talaga alam yung mga responsibility ng mga ganyan. Pero, ayun nga, konting assist pala yun. Ganon. Very not me. Pero yun nga, para sa kapatid ko, ginawa ko yun. Yeah. Ang ganda rin, nung nakita ko, nung kinumpare ko yung kasal nila, ang ganda, iba yung, Yeah. pare-parehas pala. Ang ayaw ko lang siguro yung guest dahil iba-iba rin yung Suot. suot. Mm. Dapat talaga mag-match kung tayo ikakasal, match talaga. Kaya 30 to 50 lang. Kumbaga ang ganda sa family portrait nun or picture. Dagdag ko lang. Siguro isang sa masasuggest ko is sundin nyo yung personality nyo sa kasal nyo. Kasi 'di ba, sabi nga natin, yung 2014 na tayo, is swak na swak yung kasal na yun. 'Di ba? So, that time talagang, I love our wedding, blah, blah, blah. Hindi ko sinasabing hindi ko love ngayon. I love our wedding, tapos parang, ako to, kami to. So, yun yung, para hindi ka mag-regret na, yun yung ginawa ko that time. Kasi ako yun kami yun So, sundin mo yun. And then, kahit hindi siya mukhang normal na, sabi ko nga, unorthodox yung sa atin. Kahit hindi siya yung mukhang traditional wedding, kung hindi nyo yung trip, huwag nyo sundin yun. Ibahin nyo. I-tweak nyo. Make it you. Ganon. Kaya nga kung may babaguhin pa, travel tayo talagang sa ibang bansa. Ayun na nga kasi nasa tayo, travel era. Tsaka, di Japan, malang Japan Siguro sa ibang mga Southeast Asia. Tapos, Tsaka ayun pa, habang tumatanda, di ba, lumiliit din yung circle. Kaya, kung ngayon nga talaga baka 20 to 30 or 50 na max, ganun. Yung nga, kumbaga, ayan, payo ko din sa mga bagong ikakasal, no? Talagang piliin nyo yung circle na i-guess nyo. Yung feeling nyo tatagal. Oo, na feeling. Na tatagal yung relationship nyo with them. Tsaka pag pipili kayo ng groomsmen at bridesmaid, talagang yung pinaka-close nyo. Ako di nagsisisi na pinili ko yung kapatid ko as best man. Pinili niya rin ako, ang galing no? Kasi through the years, ang dami ko naging best friend Iba-iba na. Elementary, high school, college, banda. So, nahirapan ako nun Ako hindi. Kasi, Yung
ano tawag doon sa babae? Ah, Maid of honor. maid of Yung honor. maid of honor ko si Karen, friend ko na siya since grade 1 hanggang ngayon. Hindi kami nag-break, Oo. parang magjowa. Hindi kami naghiwalay ever. So Galing nga talagang eh. siya, para sa kanya yung spot na yun. So kung meron kayo nun, guys, ibigay nyo yun dun. Ako kasi, ano eh, halos pantay-pantay. Tsaka di rin ako masyado friendly. Kaya, Buti na nung, lang may kapatid kang lalaki. oo nga, at kinuha ko siya. No? Mm-mm. At yun nga, parang kami yung naging best friend din talaga. Mm-mm. Galing O nga nga eh. no, through the years, hindi yung Oo, parang per season na best oo. friend. O nga no. Di ba? Swerte rin ako kasi meron akong through the years na best friend. Mm-mm. Hindi every season lang. Tsaka, i-shout out ko rin yung mga friends natin na tumulong nung kasal Ay, oo, natin. madami-dami din. Ang galing, no? From MC, tapos may tumugtog pa. Yung cake natin, bigay yun. Oh, bigay pa yun. Ang Mga dami. maliliit na ganon. Kasi sabi ko nga kanina nung umpisa, wala naman tayong parents na sumagot ng reception, yung mga ganon. Pero yung maliliit na bagay like yun, cake, alam ko it's mura lang. Mm-mm. Pero malaking bagay kasi babawas pa rin yun sa ginastos eh. Oo. Tapos the gesture is super, di ba, Isipin mo, appreciated. yung iba malang bayad sa MC, ang nakuha kong MC, yung tropa ko. Mm-mm. Tsaka si Karen. Si Karen. Silang dalawa nga pala, na si Mike pati si Karen. Tapos yung nga sila Daryl, nag-aasikaso sa labas, yung Oo. mga guests. Tumulong mga friends Ang natin. galing. Kumbaga, one of the, surreal feeling na talaga tumutulong sila. Mm-mm. Ganun. Kumbaga, hinayaan tayo na mag-enjoy sa kasal natin. Tapos parang sila na problema. Mm-mm. Galing nga, no? Yung nga, salamat din sa mga gift. Yan. Tas, kasi first international trip natin yun eh. Oo. Meron tayong naging pocket money dun sa honeymoon sa Malaysia. Honeymoon sa Malaysia na hindi Pati ko yung, pala, hotel hotel, nun. sagot ni I think tayo ate. yung nag-book nung flight. Mm-mm. Kasi syempre, pinlano na natin yun na dito tayo after kasal. Tapos, sinabi natin sa family mo. Tapos, may sumagot ng hotel. Ako na nag-book ng hotel nyo. Tapos, may nagbigay ng Pocket pocket money. money na may sukli pa nga hanggang ngayon. Malaysian. Oo nga, nandun pa rin. May Malaysian money tayo doon. O, di ba? Remembrance na yan. Mm-mm. Yun lang. So, ang saya pag-usapan. Mm-mm. Tsaka, ngayon lang natin napag-usapan verbal ito Oo I nga, mean, no? ng diretso, kung ano yung mga i-change if ever. Mm-mm. Baka kasi mag-propose ka na naman, may bala ka palang pakasalan na naman ako, tapos, alam mo na ha, mga gusto ko. Nahiya na ako. Boplox ko talaga nun eh. Kala ko 10,000 lang eh. Pero Guys, magandaan nyo yung kasal. pero may mga kasal na mura lang. Oo naman. Na Civil talagang wedding. civil wedding talagang gusto nila. Pero ako kasi, Option din yun actually. kung wala kayong budget, huwag niyong pilitin na Mm-mm. gagastos kayo o na mauubusan kayo ng pera to impress someone. Hindi. Oo, yun ang pinaka-eki sa lahat. Ang wedding kasi, kaya mo siya pinakasalan dahil gusto mo siyang Sama habang buhay. makasama habang buhay in legal way and in spiritual way. Kung Yeah. Kung kung church. kung And to make it official. to make it official, legally and spiritually. So, kung yung palang dapat sapat na para Yeah. sa akin, hindi yung parang, ay, kailangan ko siyang pakasalan at kailangan ko ipakita na mayaman kami, gagastos ako, tapos mangungutang ako, mababaong kami, tapos mag-aaway kami ng asawa ko in the future, tapos magdi-divorce or annulment kami kasi di kami nagkasundo sa pera. Ang daming, isa sa Oo mga nga, no? highest divorce rate sa ibang bansa ay dahil sa pera. Oo naman. Isipin mo yon. At dito sa Pilipinas, walang divorce pero may mga legally separated at mga Annulment. naghiwalay. Annulment kasi ang hirap kasi yan eh. Okay. Legal separation lang usually. Legal separation or talaga naghiwalay lang, wala lang. Ang dahilan usually pera talaga. Isipin mo, nagpakasal ka, gumastos ka ng napakalaking halaga, tapos maghihiwalay din pala kayo. Dahil, kumbaga, at the back of your mind, minsan iisipin mo, ay, inimpress ko sila ganito, yan, mayaman kami sa kasal, tapos bigla maghihiwalay kayo, pangit naman, di ba? Mm-mm. Kumbaga, lang, kasi may mga kilala tayo, kinasal, tapos maganda naman yung samahan nila hanggang ngayon. Mm. For example, hindi, yung, di ba, for example, yung sing-sing is sakto lang. Oo. 'Di ba? Tapos yung nakinig nga natin sa podcast ng Cold Pulse, yung kaibigan ni Ryan Reps na magaling sa pera, tuwa siya 5,000 pesos lang nagastos sa buong kasal, nag-Tokyo. Civil wedding, tapos kumain sila sa Tokyo after. Diba? Yung mga ganon, kumbaga, yung personality nila eh. Kumbaga, pero walang masama doon. walang masama doon. Tsaka, Mas honest pa nga yun at mas okay kesa nga yung tipong mangungutang ako to impress and to have a big celebration tapos at the back of your mind gusto mo lang naman talaga magpa-impress. hindi yung parang, nagets ko naman, yung mga babae may dream wedding eh.
Oo, Diba? meron talagang ibang gano'n. Yeah, pwede mong gawin yun, dream wedding. Pero, pwede mo naman bawasan yung guest eh. Yeah, or to generalize that, Mm. puwede mong gawin yung dream wedding but kung, yung naaayon sa budget niyo. Oo, Hindi yung yun. tipong utang ako ng 2 million para Grabe. lang maibigay ko yung dream wedding ng asawa ko. Kasi kung kayo super ganda ng samahan niyo, nagkakaintindihan kayo 100%. Yung girl, alam niyang mayroon siyang dream wedding ta's alam niyang hindi niyo pa kaya, hindi niya yun ipu-push Mm. kung okey yan samahan niyo, Pero kung siya is brat, tapos di niya naiintindihan na hindi kayang i-provide nung asawa or nilang dalawa Mm. combined, tas ipipilit niya pa rin, baka may something May wrong something agad wrong sa sa man. relationship niyo. So, ibig sabihin, ikaw yun. Ako, ano? Yung okay samahan natin. Oo. Oo, nag-adjust ako eh. Nag-adjust ako magkano lang budget eh. Hindi ko pinilit yung sobrang mahal eh. Kala ko 10,000 kasi guys, huwag nyo gagayahin ha. Kung kayo magpo-propose, make sure may pera kayo at hindi po 10,000 lang mga gastos sa wedding. Maliban, kung yung babae na yan is mahal ka at okay lang kahit mag-civil wedding or mag-simple yung kasal, i-go mo na yan. No, magpo-post ka kahit na 10,000 pesos yung katulad ko. Na, to be Tapos, honest, yun lang yung pera ko. kaya nga medyo nag-worry ako nun eh. Pero dahil may 6 months pa tayo before the wedding, syempre Oo. sumisweldo naman, nakaka-budget naman. Tipid, tipid, Na ano tipid. natin. Tipidus ako noon. Grabe Eh, yun. nag-propose ka eh. Tapos, nag-resign ako after nating ikasal kasi nakita ko yung di po natatapos sa kasal ang lahat, guys. No? Nandyan na yung maghahanap kayo ng mga bahay, o mag-start kayo Oo, ng family whatsoever. Kaya umalis ako doon sa dati mong work na. dati kong work kasi isa lang dahilan ko noon, greener pasture. Napag-uusapan natin yan siguro sa mga susunod na episode, no? Paano sabihin nyo sa boss na, boss, ayoko na, joke lang. Uy, magandang topic yun, ha? Uy, oo ah. Tsaka teaser lang, 2 months ka ba nun? Na walang work nun, nung umalis ka nun? Oo, Oh, yun, ay maganda nako, pag-usapan maganda yung nga ano nangyari sa pag-usapan. 2 months na yon. Oo. Sa pag-resign na yon. Tapos, medyo wala pang plans. But, Oo, nako. naitawid. Pero, next episode Next yan. episode yun, no? Makikita nyo yung dark side ko. Yes. Thank you for listening to the Tara Podcast. Nandito pa rin kami sa the Bellamy House here in Yay! Makati. Thank you for our 2-night staycation here. Ganda ng staycation dito. Yes, Na-recharge ako. Oh! the best dito. Isipin nyo, nakagawa kami ng 3 episodes dito. Ganun ka-relax. So yeah, book nyo to on Klook or Agoda and use our codes para maka-discount pa kayo. And that's it guys. Follow us on our socials and the Tara Podcast. See you next time. Bye! Bye!